Sa panahong ang katotohanan ay itinuturing na krimen, ang pagsusulat ay naging kasalanan, at ang taong nangahas magsulat ng katotohanan ay si Jose Rizal. Ang akusado ay may kinalaman sa pagpapalaganap ng mga ideyang nagudyok ng paghihimagsik. Ang kanyang mga isinulat, lalo na ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ay nagbigay inspirasyon para sa mga rebelde. Si Jose Rizal ay napatunayang nagkasala ng rebelyon, sedisyon at pagtatag ng mga ilegal na samahan. Dahil dito, ikaw ay hahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril sa Bagong Bayan sa ika-30 ng Desyembre taong 1896. Maaaring hatulan ninyo ang aking katawan, ngunit kailanman ay hindi ninyo maikukulong ang diwa ng isang Pilipinong lumalaban para sa bayan. Wala akong kinalaman sa rebelyon. Kriminal! Kriminal! Ano nangyari? Si Pepe! Ano nangyari kay Pepe? Nakatulan na si Pepe! Kamatayan ang parusa sa kanya! Bago naging bayani si Rizal sa kasaysayan, naging anak muna siyang minahal ng kanyang pamilya. Matapos marinig ang kanyang hatol, nanatiling tahimik si Jose Rizal. Ngunit sa likod ng katahimikang yon, bumalik sa kanya ang mga mukhang matagal niyang ipinaglaban. Tahimik kayo mga magnanakaw! Sa katauhan ni na Basilio at Crispin, ipinakita ni Rizal ang kawalang laban ng mga inosente. Sisisa ang mukha ng mga inang nawalan dahil sa kalupitan ng lipunan. Mga anak ko! Bakit pati kalayaan ko? Kailangan nilang kunin. Ang buhay mo ay hindi para sa sarili mo! Sa likod ng kabanalan at kapangyarihan, maraming Pilipino ang naging biktima ng takot at pang-aabuso. Tahimik kaming nasasaktan, ngunit hindi ibig sabihin nun wala kaming dinaranas. Sa katauhan ni Maria Clara, ipinakita ni Rizal kung paano ginamit ang relihiyon at kapangyarihan upang kontrolin ang buhay ng mga Pilipino. Hindi sila kailanman nakinig sa pagdurusa ng bayan. At dahil isinulat niya ang mga katotohanan ito, hinatulan siyang mamatay. Parang awa niyo na po. Iligtas niyo po ang anak ko. Wala na akong magagawa. Ina lang po ako. Huwag niyo po ako ng anak ko. Sa harap ng kapangyarihan, isang ina lamang ang lumuhod para sa kanyang anak. Pepe, Nanang, hilingin niyo kagad ang aking bangkay. huwag mong sabihin yan, anak. Ilibing niyo ako ng simple lang. Trinidad, ihahabilin ko sa mga gwardya na ibigay ang aking mga kagamitan sa inyo. There's something inside. Pepe, Sa kanyang huling gabi, hindi galit ang laman ng kanyang puso, kundi pag-ibig para sa bayan. Sa loob ng maliit na lampara, nakatago ang kanyang huling tula, ang Mi Ultimo Adios.
Disyembre 30, 1876, sa Bagong Bayan, dadalhin si Jose Rizal sa kanyang huling hantungan. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Preparados! Apuntit! Con Sumatomes. Fuego! Maaaring pinatahimik nila ang kanyang tinig, ngunit hindi nila napigilan ang pagkising ng bayan. Pinatay nila ang tao, ngunit hindi nila napatay ang kanyang mga salita. There can be no tyrants where there are no slaves.